Sa lalawigan ng Bacoor, matatagpuan ang isang lungsod na mayaman sa kasaysayan at biyaya ng karagatan. Sa unang tingin, tila payapa at masigla ang lugar. Mga bangkang pumapalaot, mga batang naglalaro sa kalsada, at mga pamilyang patuloy na lumalaban sa agos ng buhay. Sa isang komunidad kung saan ang baha ay madalas na bumisita at ang kita ay hindi sapat sa pang-araw-araw, paano nga ba bumabangon ang isang pamilya? Ako si Phoebe Gail L. Valdez. Dito ko nakilala si Nanay Sheena, isang inang patuloy na lumalaban hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya at Si Sheena kanilang Sunglao, kinabukasan. may tatlong anak, yung dalawa po doon ay may sakit po na lifetime illness po. Tapos ako po ay nagmamanicure pedicure. Nakatira po kami sa tabing dagat, Bacoor, Cavite po. Tapos yung dalawa po doon ay may sakit po silang panghabang buhay. Si Nanay Sheena ay may tatlong anak. Si Prince na 7 taong gulang, si Jana na 10 at si Princess na 4. Mga munting ilaw ng kanyang buhay. Okay, so magandang araw po. Kamusta po kayo ngayon as of the moment po? Medyo okay lang naman po. Hindi po ba kayo nababother sa kanila? Hindi naman po. So, gaano katagal na po kayong nakatira po dito? 11 years na po. Simula, 2014. okay po. So, bakit po kayo napalipat po dito sa lugar na to? Dito po kasi yung asawa ko nakatira. So, sumunod lang po kayo na... Apo, taga-Pasay po talaga ako. Okay po. Nung nasa Pasay po kayo ganun, paano po yung normal po na living nyo nun? Paano po yung pamumuhay niyo po nung nasa Pasay pa po kayo? Medyo okay naman. Tapos, kung okay lang po nung lumipat na po kayo dito, paano po nagbago yung parang pamumuhay niyo po? Dito mas okay kasi dito naman, maganda naman kasi dito kasi gawa ng may dagat, makakaliko ka, makakapag-enjoy ka. Ang lang dito is kailangan mong mamuhay talaga. Mas marami po kayong na parang opportunity po or trabaho na nahahanap po dito? So, speaking of trabaho po, ang trabaho niyo po ngayon ay... Home service manicure pedicure. Po, paano niyo po siya or paano po kayo naghahanap ng mga customer po? Mga kaibigan niyo lang din po ba? May napunta po sa bahay. Minsan may nagchat-chat, magpapalinis ng kuko. Paano niyo po siya ina-advertise kung meron po kayong paraan? Paano niyo po pinapaalam sa ibang tao na may ganun po kayong business? Nag-ano ako sa Facebook. Okay po. Nagpo-post ako. Tapos nagsasabi rin ako sa mga nasasalubong ko na nagmamanicure pedicure ako. So yung ganung ganung trabaho niyo po, sa tingin niyo po ba kumikita po kayo ng sapat po pang araw-araw niyo po? Oo. Sabi niyo po na sapat naman po siya sa pang araw-araw. Magkano po yung na-earn niyo po? Ganun po sa po sa isang araw or sa isang appointment po? Sa isang araw nakaka-400 ako. Katulad ngayon naka-400 din ako. Okay po, paldo-paldo po tayo. Sa isang punta po ulit namin dito, kung pwede po na tutulong po ako sa parang trabaho niyo po, parang turuan niyo po ako kung paano po ba yung ginagawa niyo. Binigyan ng aming grupo ng munting regalo si Nanay Sheena at ang kanyang pamilya. Regalong kahit maliit na bagay lang ay malaki na para sa kanila. Okay, so ngayon po, ang gagawin po natin is sasamahan po natin si ate sa pagmamanicure niya. And sa ganito pong paraan niya, tinutulungan or binubuhay po yung mga anak nila, pagpapaaral po nila, ganun po. And pantustos po sa pang-araw-araw. So, paano po ba tayo magsisimula, ate? Mag-ano tayo ngayon? Maglalagay tayo ng cuticle. Lahat ng kokon niya para lumambot. Okay po. Tapos, gamit tayo ng pusher. Kuskusin natin yung niya.
Ganun pala siya ginagamit. Mm. Para matanggal lahat ng dumi. Ayan. Pagkatapos po niya natin, ano po susunod? Kuskusin muna natin lahat. Tapos, tapos nito, magkakatayo ng mga dry skin sa gilid. Paano po ba kayo napapunta po sa ganitong trabaho? May nag-recommend po ba sa inyo? Wala naman po. Pinag-aralan ko lang po talaga siya. Mm. Third year high school po ako nag-aral nito. Tapos nagano po ako sa mga teacher ko. Nag-sample po ako kung pwede na po ba ako magano. Napasa naman daw po. Kaya yun, tinarir ko po siya. Hanggang ito na po, hanggang sa nagkaanak ako, ito na po yung inano ko po sa kanila. Nakatulong naman po talaga. Opo, sobrang laking tulong. Paano po yan? Sa isang araw po, mga ilan pong customer yung mga nagbubuk po sa inyo? Ganun. Ano po, 5. Katulad po kanina, naka-2 customer din po ako. Kaya naka-200 din po ako. Tapos dagdag po tayo ngayon dito. Opo. Si Princess ay nakatutok sa kanyang cellphone, pansamantalang nililibang ang sarili sa gitna ng paghihintay. Si Prince na may nakikisilip sa munting liwanag ng screen. Habang ang panganay ay tahimik na kumakain, payak ngunit puno ng pagtitiis. Ang daanan patungo sa bahay ni Nanay Sheena ay makitid at masikip. Sa loob ng munting tahanan, 5 ang naninirahan at ramdam ang init sa dikit-dikit na espasyo. Sa pagkakataong ito, pupuntahan natin ang tahanan nila Nanay Sheena. Hindi lamang upang masilayan ang kanilang araw-araw na pamumuhay, kundi upang mas maunawaan kung paano nila pinapasan at hinaharap ang buhay sa gitna ng kanilang sitwasyon. Sa makitid na daanan patungo sa kanilang lugar, siksikan ang mga dumaraan at madalas nagkakabuhol-buhol ang mga motorsiklo. Makikita natin na ang kanilang bahay ay maliit. Ngunit sa kabila nito, masaya pa ring nagkakasama-sama ang pamilya. Nagtitipon sila sa bawat pagkain at gumagawa ng mga alaala. Dito ko na nga pinaliguan si Princess. Ano po ba? Malamig man ang Hugasan tubig po mukha. parang hamog ng umaga, ang mahalagay dumampi sa kanya ang linis at ginhawa. Ta 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 ta. Buti ko, baby. Ha? Ay, lilinisan ko nga. Hindi ka kasi naglinis. Masikip man ang lugar, halos hindi makagalaw. Pero bawat patak ng tubig ay parang pag-aalaga na dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat. At sa simpleng paligo na ito, parang hinuhugasan din ang pagod ng araw. Ipinapakitang hindi kailangan ng marangyang espasyo. Bako, dito tayo? Sige. Para madama ang pagmamahal, sapat na ang kamay na may pag-aalaga at tubig na may Puro pagpapahalaga. bako po kasi Tata. dun. Tara, suklayan kita. Suklayan ka din natin. Asa yung suklay natin? Saan po pwede kami pumastate? Sa kabila ng kakapusan, ramdam ang pagmamahal para sa kanyang mga anak at pati sa mga pusang kanyang inaalagaan. Patunay na sa puso ng isang ina may liwanag kahit para sa pinakamaliit na tahanan. Dito ang simpleng pagkain ay nagiging sinulid na nagdudugtong-dugtong sa bawat miyembro ng pamilya. Masaya nga kaming sabay-sabay kumain sa lapag. Matigas man ang sahig pero busog ang tiyan at puso sa pagtitipon. Masuko ka pa? Laki-laki mo na. Katapos kumain, nagyaya ang mga bata na maglaro sa bako.
kung saan tila walang oras, puro sigla, takbo at tawanan. Sa paboritong pook na iyon, laging dumadayo ang mga bata mula sa Talabados. Parang iisang komunidad na pinagbubuklod ng araw at saya. Dito sa Bako, sabay baying mabuhangin, kung saan ang hangin ay banayad na dumadampi at ang tawanan ng mga batay himig ng hapon. Tawag dito. So, sa mga nakaraan pong araw, nasabi niyo na po yung mga pinagdadaanan niyo nga po sa araw-araw, gano'n yung trabaho niyo po. Nagsisikap po kayo. Ano po ba yung mensahe niyo po para sa mga anak niyo po? Ano ko lang naman, ang mensahe ko lang sa kanila na sana gumaling na yung sakit nila. Tapos sana makapagtapos sila ng pag-aaral. Yun lang ang hiling ko sa kanila, na sana mawala na yung mga sakit nilang nararamdaman. Kasi napakahirap po ng pabalik-balik po kami sa ospital. Sabihin po sa kanya na hindi mo pa nasasabi. Pasalamat ka dahil sa pag-aaral namin. Sa pagpapaaral sa amin. Bait ka, tapos tayo pag-aaral. Diba? Kaya mo? Kaya! Mo? Kaya! Kaya mo! Kaya! Tara, next naman! May princess naman! Nasaan? Sabihin mo. Jesus. Thank you, Mama, dahil... Thank you, Mama, dahil. bakit ka magte-thank you kay Mama? Yes, kasi bati ko sa Bati ko siya. Bati mo siya. Dito, ano po kasi kami ng asawa ko. Hindi po kami okay. 3 days na po kami hindi nag-iimikan. Naligo kami. Hindi po siya nagtatrabaho. Nagiinom lang siya ng nagiinom. Naligo kami. Hindi niya na po ako kinakausap. Paano po yun? Pati po mga anak niyo po, hindi niya po kinakausap. Kinakausap niya naman po, pero hindi po siya nagtatrabaho. Kaya wala po kaming income na ano. Sana po magkaayos na po kayo kasi po ang dami niyo po palang pinaproblema na. Hindi nga siya marunong tumulong sa akin. Ay, oh my God. Opo. Hindi po siya, pag nag-aaway po talaga kami, talagang sinusumbatan ko siya kasi lahat po ng mga ano sa anak ko, hindi po siya marunong tumulong. Magbigay nga po ng pamasahe pag pumunta kami ng ospital. Hindi niya po kaya, hindi niya po kayang mag-provide ng pagkain namin pag pupunta kami ng ospital. O ito, pagkain niyo, pamasahe niyo. Inayaan niya po kayo na. Inayan. Tapos hindi siya nasama pag pupunta kami ng ospital. Hindi niya kami hinahatid pag aalis kami. 4 a.m. kasi umaalis na kami ng bahay. Inigising ko siya, tapos hindi kami kayang hihatid. Tapos syempre malayo pa po yung sakayan. Kayo lang po talaga yung nag-aasikaso po sa kanila. Opo. Kaya po talagang ako lang po talaga nag-aano sa kanila. Mas napakahirap po kasi ganyan po. 2 pa po sila. Tapos pumunta po siya dun sa amin, nagmamakaawa siya, nabalikan ko siya, mag-aano daw siya, magbabago daw siya. Tapos mga ilang buwan lang, pinakita na naman niya na ganun siya. Ewan po, pakahirap. Tapos minsan, ikaw pa yung palalayasin, gano'n. Ay! Opo. Bakit po? Pinapalayas niya po ako, kasi bahay niya naman daw po yan. Kasi hindi naman po pwedeng sumuko. Kasi syempre may 3 akong anak. Kaya sabi ko sa mga anak, mag-aaral kayo ng mabuti. Huwag kayong umulat sa papa niyo. Sabi ko, huwag kayong mag-aasawa ng katulad ng ama niyo. Walang pinag-aralan. Tapos ganyan pa yung gagawin sa akin. Sabi ko, magtrabaho kayo para matupad yung mga pangarap. Kasi may mga pangarap po sila. Gusto po nila makarating ng ibang bansa. Yun po gusto nila. Talagang may mga pangarap po sila. Kaya sabi ko, magtapos lang kayo ng pag-aaral, okay na sa akin. Sabi ko, para masuklian nyo yung hirap ng ginawa ko sa kanya. Yun po sabi ko sa kanya. Kasi hindi po madali maging nanay, sabi ko. Madali sa una, pero nung nagkaroon po sila ng mga sakit, sobrang nahirapan po ako, lalo po kay Princess. Parang po ako kasi gawa po nung pagkapanganak ko po sa kanya,
Doon ko po nalaman na may sakit na siya. Parang nabinat po ako sa kanya kasi gawa ng days pa lang po siya. Kung saan-saan ko na po siya dinalang ospital para po mapagamot ko po siya. Tapos mga 1 week po, yun po, kung ano po sa DASMA po kami natanggap. Nag-charity po kami doon. Marami naman po tumulong. Mag-charity po kami, marami naman po. Tapos yung nalipat po kami sa National Children, doon po marami pang tumulong sa amin. Sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok na kanilang pinapasan araw-araw, nananatiling matatag ang pamilya ni Nanay Sheena. Hindi man madali ang kanilang dinaranas, ngunit sa kabila ng ganitong sitwasyon, mas nangingibabaw pa rin ang kanilang pagmamahalan. Isang lakas na hindi nasusukat sa yaman o sa ginhawa, kundi sa kanilang kakayahang manatiling buo, nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa. At sa huli, ang kanilang kwento ay hindi lamang salaysay ng hirap, kundi kwento ng tibay at ng pag-ibig na patuloy na bumabalot sa kanila. Dahil sa gitna ng unos, ang pagmamahalan pa rin ang nananatiling kanilang pinakamatibay na sandigan. Nakasalalay sa kuko ang pangarap na hindi dapat mabigo. Ako si Phoebe Gail Valdez, mula sa Talat Lente.